my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is Wednesday, and for today's video, gusto ko lang share sa inyo ang aking kaligayahan sa buhay. Dahil finally, pinayagan ako ng asawa ko na magtinda ulit. Kasi nga ito yung pinag-arguhan namin long time na hindi ako pwede magtinda kasi may baby ako. And ayaw ko din naman kasi dati. Kasi unang-una, maliit pa si Layla and sobrang hirap pag yung magbiyahe-biyahe ba, tapos may baby ka. So ngayon, medyo malaki naman na siya and then happy naman siya kapag nalalabas ko. So, yun yung excuse ko. Anyways, may kwento pala ako sa inyo na mula nung citizen ako, guys. So, sobrang excited ko na pagka-citizen ko dito sa Turkey. Kasi malaki din naman yung kaibahan ng pagka-citizen ka dito. Parang nababawasan yung discrimination ng mga Turkish sa'yo na foreigner ka dito. So, and marami ding mga advantages na pwede mong i-apply as citizen dito sa Turkey. So, yun yung parang sobrang excited ko, guys. Nag-apply ako ng work. Kasi meron ditong website sa government website nila na pwede kang maghanap ng trabaho doon and mag-apply ka ng trabaho. Magsisend ka nga lang ng CV or ng iyong application. And then, ayun. So, hindi ko naman ina-expect sa dami kong pinagsendan. Parang wala lang sa isip ko. Parang gusto ko lang, alam niyo, nabuboring ako sa buhay ko. And then, nagsend ako as parang call center agent ka. Parang, hindi exactly call center agent. Parang sasagot ka lang ng telephone ay English. And then, ano lang ako doon, guys. Reliever lang ako doon sa company na yon dito sa Turkey, dito sa Istanbul. And kapag may nagde-day off, pwede ako, ganon. So, 4 hours lang yung trabaho and malapit lang yun dito sa amin. Pero, ayun nga lang, ayaw kong payagan ng asawa ko. Kasi sabi niya, 4 hours, parang maliit pa si Layla. Pero maghantay ka na lang muna na lumaki siya, siguro kapag nasa school na siya. Pero wala nga kasi kasiguraduhan kung mag-stay ba kami dito sa Istanbul in the future or baka mag-stay na lang kami sa probinsya. Kasi sabi ko sa inyo, maganda yung neighborhood ng province. Medyo mas kumbaga sa Istanbul kasi sobrang gulo dito sa Istanbul. Parang karishik yung mga tao dito. So doon medyo maganda yung neighborhood and magiging ayos doon si Layla. And the same time, andun yung mga kamag-anak ng asawa ko, ni Mr. So parang ma-enjoy niya doon talaga. So, kaya pinag-iisipan pa rin namin kung dito ba kami sa Istanbul magstay or siguro ang plano is ibebenta namin itong bahay na to and then bibili kami somewhere na malapit lang dito sa Istanbul, like mga 1 hour lang and yung hindi masyadong crowded and hindi yung big city katulad sa Istanbul. Kasi dito sa Istanbul, super big city and always traffic. Alam niyo yun, napaka-traffic, sobrang daming tao. And yun yung plan pa lang, guys, ha? Pero hindi pa yung finalize na mga plan namin. Parang yun lang yung mga minamanifest namin sa buhay namin in the future. Diba? So, ayun na nga, bumalik tayo dun sa pag-apply ko. So, natanggap ako dun na walang, parang, alam mo yung wala sa isip ko, hindi ko yung na-expect, na parang tinry ko lang naman. Hindi ko naman talaga, parang wala naman sa consistent. Hindi naman consistent yung pag-apply ko dun actually. But, nag-apply ako and then, in-interview ako through Zoom. And then, parang sabi, wait daw ako sa result ng aking interview or what, kung ma-accept ba ako or ano. So, nag-wait ako mga siguro 1 week or 2 weeks. Nag-wait ako kasi tumawag sila nung nakaraan lang, para kahapon o nung isang araw. And then tumawag sila and then sabi is accept daw ako o hire daw ako. So, kung gusto ko daw is within this day daw, sagutin ko sila kung accept ko yung job. And then, nag-offer sila ng salary ko and yung mga, alam niyo yung mga benefit na kung mag-work ka sa kanila, ganyan-ganyan. So, sinabi ko kay Mr. and hindi naman ako pinayagan. Kasi yun nga yung reason niya, maliit pa si Layla and saan ko naman siya iiwan, diba? Sabi ko mag-hire ka nung nanay na sinasabi mo noon pa. And, pag-hired ka naman ng nanny dito, magkano yung bayad? Parang 10,000 to 20,000, mga ganyan yung bayad sa mga local nannies. So, pero hindi yun whole day. Hindi yun whole day, guys. So,
sabi niya, magkano lang susweldohin mo dyan, tapos ganyan na ano, tapos pag-hire ka ng nanay, tapos ayaw mo ikaw mag-alaga sa akin. So, may point naman siya, kaya nag-agree na lang din ako sa kanya. And also, wala naman din talaga sa isip ko na talagang siseryosuhin ko yung ganyang trabaho for this time. Para mag-try lang naman talaga ako. And then, yun, hindi na nga natuloy. And sabi ko na lang kay Mr. na, okay, so since hindi mo naman pinayagang magtrabaho, magkukontinue na lang ako sa aking mga ginagawa sa aking pagbebenta online. So ngayon, yan ang gagawin ko, mag-online sell again ako. And sinubukan ko lang si Temo kasi since nag-offer naman sila sa akin. And let's see kung mag-work out ba tong aking bagong business, no? And nag-offer lang naman sila sa akin. Diba? Akala nyo, sikat ka, girl. Sikat ka. Hindi, parang, ano naman yun, may bayad pa rin yun, guys. Hindi naman yun libre. Pero let's see na lang. Nag-offer lang naman sila ng libre. Tapos, in the second time na purchase ka sa kanila, magkakaroon ka lang ng coupons, ganun. So, every purchase, may coupons ka na. Ayun lang naman yung offer nila. And then, kasi maliit naman tayong vlogger or influencer sa social media. Kaya hindi naman tayo makaka-avail ng mga malalaking promotion galing sa mga branches o sa mga branded na yung mga ganyan, diba? So, let's see ang mangyayari sa ating live and magluluto na si Inday. Andito na yung aking disturbance. Ayun na yung aking chikiting na si Layla. Layla! And lalabas pala kami ngayon, guys, kasi magdi-deliver ako or magpapakargo ako ng order sa atin. And isasend ko siya sa papuntang Izmir. So, thank you sa EUC sa mga nag-order sa akin na taga Izmir. Parang first customer ko yata siya. Kasi may mga customer naman ako na taga Izmir, pero long time ago. And may mga previous, naman kami, mga message. So, ay, wait! Hindi ko alam kung naka-order na siya sa akin before, pero parang feeling ko first time lang siya nag-order sa akin. And sasend ko nga siya ngayon. Hindi ko alam kung tama na ngayon ang pa-shipping papuntang Izmir kasi yung mga previous na mga customer ko na galing Izmir ay depende yun sa bigat ng item. So, tingnan natin kung magkano ang babayaran ko sa PTT. And si Layla gusto na yan lumabas. Kanina pa yung nag-aburidus. Diba? Alright, guys. See you later. Bye-bye. Bye-bye. Hi guys! So ayan, nasa bahay na kami and nakatulog na rin si Layla. Hindi na ako nakabalik kanina pagdating namin galing ng PTT. So pinatulog ko kasi si Layla and nakatulog na siya dahil pinaglakad-lakad ko siya from dito sa bahay to doon sa may post office. Medyo malayo-layo yun, no? So naglakad lang siya. Hindi ako gumamit ng stroller. Kasi sa mga panahon na to, guys, ayaw na talaga niya mag-stroller. Kaya lang nagdadala ako ng stroller sa labas kasi minsan natutulog siya, so kailangan niyang may paghihigaan siya. Anyways, kung magkano yung padala ko papuntang Izmir is 120 lira. Ganun na siya kamahal talaga as in. Kasi noong last na nagpadala ako, 60 lira lang yung siningil sa akin. And then, doon nung nakaraan lang, 42 lang eh. Pero parang depende kasi siya sa layo nung place. Kasi yung Izmir, guys, sobrang layo dito sa dito sa Istanbul, mga 8 hours, ganun, kalayo. So, ayun, first customer ko yung palang nag-order ng microphone. And sinend ko siya, dumating na kasi yung ating mga in-order. First, yung mga first order or yung mga first purchase ko, dumating na. So, sobrang bilis ng Temo, guys. Ganyan talaga kabilis pala ang Temo. Akala ko it will take 2 weeks or something. Parang nagbibigay lang sila ng estimated na date, pero hindi pala yun yung talaga nasusunod. Minsan, mas early siya. And then, ang kagandahan din kay Temo, guys, is, aside that, kapag na-delay yung kanilang delivery, may i-refund sila sa yung card. May magre-refund sila ng sum of money. Kasi nga, meron sila doong estimated na date. And kapag na-delay, ayun, may refund sila sa iyo. Diba? Ang problema lang sa kanila is, wala silang katulad kay Shein na mga, ano ba ang tawag doon? Yung mga coupons ba? Kapag nag-order ka, may mga coupons. Pero kasi mahal kay Shein. Mahal kay Shein talaga. So, ayan guys. Na-share ko lang. And I'm so happy kasi nag-start na akong magbenta ulit. And masaya sa feelings na nakakapagbenta ako ng marami. And marami pa rin tumatangkilik sa atin na
mamili or mga miners natin dito sa Istanbul. So, thank you so much sa inyo guys. Yung mga suki ko noon pa, andyan, nagbabalikan na sila. So, I'm so grateful and thankful sa inyong lahat. Kaya, bilang ganti sa inyo is, mag-raffle ako every time na makakuha ako ng pang-raffle. Pero ngayon, wag mo na kayo mag-expect ng malaking pa-raffle kasi nga, hindi pa naman tayo big seller. So, kapag talagang sikat na tayo o marami na akong mga nabenta or marami na akong mga na-profit dyan sa aking pagbebenta, why not, diba? So, ayan guys, that's the end of our video for today and I'll see you in my next vlog. Bye-bye!